Hello. Isang maganda at mapagpalang araw po ng linggo. Hapon po ng linggo at linggo pa rin po ngayon. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nandito pa rin yung eagerness natin, yung willingness natin na makapaglingkod at kumpletuhin po yung araw ng linggo para sa Panginoon. Amen. Salamat po sa LWVC Vocal Ensemble. He's already in your tomorrow. Hindi po tayo dapat natakot, no? Kagaya po ng preaching kanina ni PNG. At ganun din sa violin solo ni Sister AJ, were it not for grace. Dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nakakapaglingkod ngayon. Amen? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na tayo po'y makakapagbigay ng pinakamataas na papuri sa Kanya. Amen? Sa mga kasamahan po namin sa online, binabati rin po namin kayo ng magandang hapon po, magandang araw kung nasaan man po kayong panig ng mundo. At the same time po sa ating mahal na bishop, no, kasama po diyan sila Sister Sofia, sila din Laos, no, sila Pastor Neil at sa iba pa pong kasamahan, binabati po namin kayo sa gawing US po yan. At alam ko po handang-handa na po tayo, inaanyayaan ko po lahat na tumayo. Sabay po natin sambitin ng malakas at may pangunawa ang Roma 12:1, ang panawagan po sa ating pagsamba. Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Search me, O God, ating pong awitin. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. And for our scripture reading, we'll be reading from the book of Romans chapter 7, verses 1 to 13. Sundan niyo na lamang po ng iyong mga paningin. Ganito po ang sinasabi po sa verse 1. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over a man as long as he liveth. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free
from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye are also become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now we are delivered from the law, that being dead wherein were we held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law, for I had none known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought me in a manner of concupiscence, for without the law in sin was death. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life I found to be unto death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me by its lumi. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Was then that which is good made dead unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Palain po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama namin Diyos, na mga Panginoon sa lahat. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, sa another opportunity, Panginoon, na kami po'y makapagpurit, makapagsamba po sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa binigyan niyo pong biyaya, Panginoon, na patuloy po sa inyong salita at sa mga matinabagay, Panginoon. Panginoon, patawad po, Panginoon, sa mga nagawa po namin kasalanan, Panginoon, karumihan, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod po sa iyo, Panginoon. Panginoon, binandalangin po namin patuloy, Panginoon, aming pong Tatay Bishop, Panginoon, na ngayon po ay nasa dako po ng US, Panginoon, na way, Panginoon, ikaw po, Panginoon, magbigay po sa kanya, Panginoon, ng wisdom, sa pangangaral po ng iyong salita, Panginoon, kalakasan na rin po kay Tatay Bishop, Panginoon, at gawin po, Panginoon, sa mga kasama niya po doon sa US. I pray din po, Panginoon, si PAG, Panginoon, na tuloy po siya bigyan ng wisdom ng Panginoon, kalakasan po, Panginoon, sa mga ministries, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa kanya, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa service po namin sa hapong ito, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mag-bless po, Panginoon, sa bawat parte po ng aming program, Panginoon, sa pag-aawitan, Panginoon, sa orchestra, Panginoon, sa internet connection po namin, Panginoon, naway, Panginoon, hindi po ito maging hadlang po, Panginoon, upang hindi po makapagpakinig po ang nasa online, Panginoon. I pray, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, sa pangangaral po ng inyong salita, Panginoon. Pray, Panginoon, na sa tao pong gagamitin niyo, Panginoon, pumamaya po sa pagpapahayag po ng inyong salita, may Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, at Panginoon, ikaw po ang mangusap po sa bawat isa, Panginoon. Palambutin po, Panginoon, ang aming pong puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na ito, at naway, Panginoon, sa hapon na ito, ikaw po ang madakila, Panginoon, mapupurihan at maluwahati ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Marati na po tayo nakatayo sapagkat tayo po ay sama-samang aawit sa ating Panginoon. In my heart, there is rings a melody. Yan po ang ating munang aawitin. Tulungan po natin ang bawat isa sa ating pagsama-samang pag-awit. I have a song that Jesus made me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody in heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. And the number 2, I am the Christ who died on Calvary. For he washed my sins away. Within my heart a melody, and I know that there is faith in my heart.
stanza will be my endless streaming glory. With the angels I will sing, will be the song with glorious harmony. When the chord of heaven spring, in my heart there rings a melody, there rings a melody, the heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Amen. He keeps me singing. Ating pangalawang pag-aawitan. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with me, peace be still. In all of life's heaven flow. Amen. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing a stanza. All my life was red, sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus left the cross, the broken string, steer the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as the last stanza. Soon is coming back to welcome him. Far beyond the starry sky, I shall ring my fly to words unknown. I shall ring and win on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Salamat po, Pastor Orson, sa masiglang pag-aawitan. At ngayon po, mukhang wala po naman tayong first-time visitor, no? Pero wini-welcome po natin ang bawat isa. Ganun din naman yung mga nanonood po through online streaming. And this time, kamayan po natin ang bawat isa as we sing Amen. Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. Amen. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive your friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. Praise God. At yan po, habang bumabalik po tayo sa ating mga pwesto, this time, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. But before that, let me read to you Malakay chapter 3, verse 10. Malakay 3:10, ito po ang nasasaad sa talata. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat,
pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala po na patuloy niyong binibigay at pinagkakaloob sa amin. And this time, Lord, kami po ay magbabalik sa mga pagpapalang ito na nanggaling din sa inyo, Panginoon. Hiling po namin, Lord, na linisin niyo po ang aming mga puso at nawa maging katanggap-tanggap po ang aming kaloob. Hiling po namin, Lord, na ang malilikom sa hapang ito ay maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan na maging good stewards ng mga ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Awitin po natin, anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His plea. For He wants me to gain a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Maraming salamat po. And this time, tayo po lubos na nagagalak dahil meron po tayo mga kapatiran na pinagpala ng Panginoon. Amen. At alam ko po, isi-share po nila yan sa ating harapan ngayon. Amen. Yan, hindi ko man po alam yung pangalan pa nila dahil hindi pa po sila nagpipresenta. No? Baka meron po dyan na pinagpala at gustong i-share yung kanilang blessing po. Sige, wag na po kayong mahiya. Sige po. Lapit na lang po dito kung sino po yung pinagpala. Ayan, si Brother Jonel. Ay, si Brother Billy po pala. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung napag-utusan lang po ni Zia. So in behalf of Zia, ako po yung magbe-blessing report. So una-una po sa lahat po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa buhay po ni Zia, sa kanyang magandang kalusugan. Parang yun po yung kaba ko. Sorry po. Sa kanyang magandang kalusugan po na hindi po siya sakitin, saka malusog at masayahin po. At gayon din po sa pagtsatsaga niyo po sa kanya, sa pag-aunawa niyo po na kahit makulit po siya at maingay, saka nagpo-forward po lagi. Pasensya na po. At nagpapasalamat din po kami dahil 1 year na po pala kami dito. So, parang kailan lang, since June 30. Opo. Tsaka nagpapasalamat po kami sapagkat mainit niyo po kaming tinanggap. Tsaka naramdaman po namin yung pagmamahal niyo po. At tsaka dito po namin na-experience yung ang ganda po kasi ng spirit ng church na ito. Sapagkat, tunay po, masayahin at nagkakaisa. Tsaka, dito po namin nakita yung pagkakapantay-pantay ng bawat miyembro. Wala pong mayaman,
Walang middle, walang mababa, kundi lahat po ay pantay-pantay po. Tsaka, pero lahat po pinagpapala. Opo. So, ayan. Sorry, nawala yung ko. Kasi weakness ko po yung yung tumayo sa harapan at ako po yung mental block. Kaya sinulat ko na lang po, baka abutin tayo ng isang oras eh. So naramdaman po namin yung inyong pagmamahal sa amin at saka yung humility po na in-example po ng ating mahal na bishop ay na-adapt po talaga ng members. So yun din po nagpapasalamat kami kasi kahit kami nadadamay po doon. Tsaka yung katapatan po ng ating senior pastor, si Bishop po ay naipasa niya po maging sa ating resident pastor, PNG, sa ating pastoral, hanggang po sa baba, pati sa church worker po natin. Napakasipag at saka Opo. So lahat po kayo ay yung katapatan niyo po ay naging encouragement po sa amin. Kaya kami po ay laging excited at saka natutuwang umattend. Opo. At nagpapasalamat po kami sapagkat napabilang po talaga kami dito sa Living Water Santa Mesa. So, please continue to pray for us po. Na mas lalo pa po kaming lumago sa pananampalataya kasama niyo po na sumasamba at naglilingkod. Tsaka, please continue to pray din po for Pinky sa kanyang application sa promotion. Medyo mabibigat po yung kanyang mga kakumpetensya, kakalaban. Pero hopeful po kami kasi meron po tayong Panginoon. So mas mabigat po yun, di ba? Tsaka ang desire lang po naman namin is para i-widen ng Panginoon yung cause ni Pinky na maging partner din po kami dito sa church, maging pagpapala. Yun po, sapagkat kayo po lahat ay tunay na naging pagpapala po sa amin. So, at yun lamang po, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa buhay nating lahat po. Amen. Maraming salamat, Brother Billy, no? Pantay-pantay po tayo ditong lahat. Mukhang mayayaman po tayong lahat dito. Amen. Ayan. Talagang kahit po yung mga, di ba, yung mga bago or transfer, di ba? Yan po yung yan po yung mga testimony. Nung kami po ay unang pumasok dito, talagang nakangiti lahat ng tao, masaya, kala mo nasa langit ka na eh. Ganyan po yung blessing ng iglesyang ito. Hindi po para ikumpara sa ibang iglesia, pero ganun po tayo minulat ng ating mahal na bishop, di ba? Buhay po yung paglilingkod natin eh, kaya dapat laging buhay po yung ating aura para sa Panginoon. Amen. At talagang laging gising na gising tayo, lalong-lalo na lahat tayo ngayon gising. Dahil nagkape po tayo. Nagkape po tayo ng, alam nyo na po yun. Biglang may free ads eh, no? So ayan, maraming salamat po. Meron pa pong meron pa pong blessing report. Sige po. Yan, si Brother Junjun. Brother Justin. Yata eh. Ayun. Magandang hapon po sa atin lahat. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun sa mga blessing po. Tapos, unang-una po nagpapasalamat ako kay Bishop kasi yung pinagtitiwalaan niya ako mag-drive ng ibang tao, sa ibang tao. Kasi kahit wala siyang driver, talagang sinasakripisyo niya po yun. Dahil alam naman natin yung sitwasyon din ni Preacher Jojo. So, talagang napakano ni Bishop, lalo sa pastor. Yan, kay Pastor Nelson, siya yung nakasama ko lagi na kada uuwi, ako yung inaasay ni Bishop. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya sa pagtitiwala niya, sa driving. Kahit alam naman po niya talagang pagka nagdadrive ako, medyo inaantok eh. Pero nagpapasalamat ako sa wisdom, saka yung biyaya niya sa pagdadrive, saka yung iniingatan po yung sasakyan ni Bishop po. Salamat po. At sa tita ko, si Tita Marisa, na talagang nakasupport sa amin po sa kay Bernadette.
Salamat po sa kanya, sa buhay po nila. Mag-asawa po sa akin, napakalaking bagay po sa amin eh. Ni Bernadette po na may gumagabay sa amin. Silang mag-asawa po sa amin. Tapos nagpapasalamat din kami ni Bernadette dun sa blessing na, ayun nga, yung baby boy yung binigay niya sa amin yun. Malaking blessing po sa amin po yun. Na sana, pakisama po sa prayer na sana maging normal po yung delivery kasi medyo umikot pa po sana yung bata para maging normal po yung delivery niya po. At salamat din po sa biyaya po niya. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Amen. Maraming salamat kay Brother Justin, no? Ayan, sino pa po yung meron patotoo? Parang nakita niyo po yung pattern, no? Puro mga ano po 'yan. May mga babies. At saka mamaya po yung ating preacher, ganun din. Meron pa pong, sige, magbigay pa po tayo ng isa. Alam ko pong yung iba, talagang gigil na mag-share ng kanilang blessing. Sige, pagbigyan po natin. Ay, mukhang wala na pong gigil eh. Yan, sige po. Wala na po. Ayan, sige, kung wala na po, proceed po tayo sa pag-aawitan. Okay, sige po, muli ho tayong tumayo. Sabayan ho natin yung kulog na sa labas na naririnig ho natin. At ito ang kailangan po natin. Revive us again. Sabi po gawitin. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is gone on above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. All the ladies, and the number to all the ladies. Amen. Everybody, hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah. That's a number to all the men. All the men. Revive us again. Fill us heart with thy love. Oh, so that we rekindle with everybody. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Please be seated. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. Won't forget you, Lord.
Sasabi mo tuloy na tama na, pagkat suliranin di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan, tunay nga ika'y nahihirapan. Kung bigo ka man ngayon, o kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Sa Kanya mo lang ilagak ang lahat. Pangako niya, siya ay laging tapat. Papawiin niya ang iyong lungkot, kung ikaw sa Kanya ay dudulot. O kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Kaya tumawag ka at humingi, at ikaw ay bibigyan. Hanapin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa pinto at ika'y pabubuksan. Pagpapala ng Diyos Ay iyong makakamtan. Kung bigo ka man ngayon, O kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon. Diyos ay naroon. Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Amen. Praise God for all the special numbers na ating po napakinggan. Amen? Ayan po. So ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Pero again, paalala ko lang po na alam ko sa oras po na ito, no, talagang nandyan po ang diablo para patulugin tayo. No? Kaya kapag medyo napapikit na kayo, suway nyo na yung diablo. No? Get thee behind me, Satan. Ibig sabihin, doon ka na lang sa likod ko. Siya na lang patulugin mo, no? Nabilo lang po. Okay, so ating pong ibigay ang 100% attention po natin sa pakikinig salita ng Diyos. At sasabi kayo ni Brother Billy, dito daw sa church natin, nakita niya pantay-pantay. Pero parang di ako naniniwala dun sapagkat yung tagapagsalita natin, di hamak mas mataas sa ating lahat, no? Kasi matangkad po siya, matangkad. So, huwag na po natin patagalin pa. Tawagin na po natin ating pong preacher, Preacher Roy. Daddy Roy Hamon. Ayan. Kinabahan na naman ako. Una po sa lahat, ang akin pong anak at ang akin pong bunsong anak at ang akin pong may bahay ay online, so shout out po muna tayo. Shout out po kay Sister Margie at kay Ellie po. At shout out sa pastoral staff. So sila Pastor Kurt po, nagpapa-shout out si Brother Abel. Pero shout out ko na. Actually po, kaninang umaga, yung preaching at yung kung naandito po kayo, yung preaching po ng sa CYA, pwede na po tayong mag-closing prayer ngayon. Tapos, pwede na po tayong umuwi. Kasi talagang
buong-buo na po. Pwede na mag-dinner, alam mo yon, pwede na. Pero, syempre, hindi po, ang priority lagi natin ay, papurihan ng Panginoon sa mga gawain po na binigay niya sa atin. Pribilehiyo po. Pribilehiyo po uli na makapagsalita po sa harap po ninyo. Salamat po kay Pastor Norman. Salamat po kay Bishop sa pagpapahiram po ng pulpitong ito po. Nung sinabihan po ako ni Pastor Norman na, "Preacher, pwede ka ba sa Sunday?" Ganyan. Sabi ko, okay naman po. Kahit po, konti-konti lang po yung mga tulog ko. Dahil nag-aalaga ka ng baby, kailangan po matulog muna ni Sister Margie para maka-gain ng strength at maka-recover po. So ako po yung nag-aalaga kay baby. At ito pong buong week, mayroon po akong client galing sa Australia po. Kaya napaka-busy ko po. Kaya nga pati yung assignment po namin sa MBA, nagulat pa po ako na Saturday, may assignment po pala. Tapos sabi ni Teacher Sel sa akin, "Preacher, wag mong kalimutan yung assignment ha." Sabi ko, tinawagan ko si teacher, "Ano pong assignment?" Tapos sabi niya sa akin, "Ikaw pa nga yung nag-remind sa akin na may assignment." So nakalimutan ko na po, kaya late ko na nagawa, pero nagawa ko pa rin po. At nakapag-aral pa rin po tayo. Sobrang grace lang po ng Panginoon. So nung nag-aaral po ako, sabi ko, nagpe-pray po ako sa Lord dahil lagi po akong puyat. Sabi ko nga, lutang po yata yung pakiramdam ko. Pero nagpe-pray po ako kung ano po talaga ang i-share ko sa inyo. But the Lord gave me 3 points. Points po yung binigay ng Lord sa akin. Pero wala pa siyang binigay na kahit na anong passage and all. So hanapin ko pa, pero may points na. Ang maganda, may points na, pero wala pa pong passage. Inaral ko pa po. At nabuo ko naman po. At dahil ang buti-buti po ni Bishop po, grabe po, kahit po nasa US po, talagang nagtitake time po si Bishop na sumagot po pag nagme-message po. Grabe po yung blessing. Kaya po, pag nakikita nyo po yung mga preacher natin, kanina po nagpe-preach si Brother Kebs, sabi ko, grabe, nakaka-pressure tong mga batang to. Grabe mag-preach. So, ang tindi. Pero, grabe po yung grace lang na binibigay ng Lord at yung training po ng mga pastor natin, si Bishop, si Pastor Norman, grabe po yung pamantayan ng pagtuturo na binibigay po niya. Kaya po, sabi ko, nung binalikan ko uli yung preaching ko, sabi ko, ito nga talaga yung tamang preaching. Allow me to give you, bago po tayo mag-start, bago natin basahin yung passage, allow me to give you 4 questions. Kasi ito rin po ang tanong ko. Kaya ako po nabuo yung akin pong points. Kasi ito rin po ang tanong ko madalas sa sarili ko. Una po, how many of us here expect na ang baby po, maging baby na lang siya forever? Hindi na po siya lumaki. The same true in Christianity, in being Christian. Dapat po, we grow. We grow in our own lives. We grow in our walk. Ilan po ba sa atin ang nasasaktan kapag hindi na po tayo nakakapunta sa service? Yung umiiyak yung puso mo kasi hindi ka makapunta for a reason. Ilan po ba sa atin yung nasasaktan because you can't take part in a work of the ministry? Ilan po ba sa atin ang umiiyak kapag hindi natin nagagawa yung gustong ipagawa ng Lord sa buhay natin? Another question po, when was the last time you sense God is leading you to do something? Maybe forgive someone. Maybe serve. And maybe speak the truth. Na ang choice mo lang, will I obey or will I resist? Pangatlo po, kung titingnan po, if someone outside may not be a Christian or pwedeng sa pamilya po natin, kasi ako po ay lumaki naman po ako sa madasalin pong pamilya dahil
to share with you, ang nanay ko po ay Hermana Mayor ng simbahan. But I was the one who take the choice to step up and walk differently. So ilan po if someone were to look at our life bilang Kristiyano po, pag tiningnan po nila yung daily life natin, maybe our patience, maybe our joy, maybe our gratitude, would they see more of Christ than they did nung hindi ka pa po Kristiyano? And the last one, have we ever been in a season where it felt easier to quit than to keep trusting God? Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po madali. Tinatrabaho po yan araw-araw. And sobra po ang encouragement. Ako po laging sobrang encouragement ko sa sipag ng mga pastor po natin. Si Bishop lang, pag tiningnan mo, grabe yung encouragement mo. Isipin mo, may pahinga ba siya? Nakakatulog pa ba siya? Naluluok after pa ba niya yung sarili niya? Dahil hindi po madali ang maging Kristiyano. Hindi madali ang trabaho ng ministeryo. Pero, do we feel, naramdaman ba natin yung quit ka na lang? Ayoko na, give up na lang ako. Or, Kristiyano ka, dumaan ka sa bagyo ng buhay, tapos ang naisip mo, quit na lang ako. Ayoko na lang maging Kristiyano. So, ito po yung mga tanong na gusto kong iwan sa inyo. And along the way, aaralin po natin. Titingnan po natin. My preaching today is entitled Faith to Faithfulness. Ito po ang ibinigay ng Lord. Anyayahan ko po ang bawat isa. Samahan niyo po ako as we read the text. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia. Colossians, babasahin po natin, Colossians chapter 1, verses 3 to 14. Sundan na lamang po ng inyo pong mga mata. Colossians chapter 1, verse 3 to 14. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bring it forth fruit, as it doth also in you, since the day you heard of it, and knew the grace of God in truth, as ye learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all, pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for today, O God. Salamat po, Panginoon, sa
pribilehiyong makapag-aral po ng inyo pong mga salita, O God, aming Ama. And as I preach your word today, O Father, kayo po, Panginoon, ang manguna. Kayo po, Panginoon, nawa ang maitaas. Kayo po, Panginoon, ang maitanghal, O God, aming Ama. This is less of me, Lord, but more of you, O God, aming Amang Banal. Wala pong kakayanan, but I continue, Father, to ask for your wisdom, O God, as I preach your word today. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ito pong passage po na to, this is Paul's letter to the Colossian church. During this time po, ang Colossian church was facing false teachings, and this threatened to distract believers from the supremacy of Christ. Si Paul po, ang purpose niya dito sa letter na to was to actually reaffirm Christ centrality and remind yung believer po nung church that everything they need can be found in Christ. At the same time po, si Paul po, ang prayer niya sa Colossians highlights yung journey of spiritual maturity. As the growth in Christian life, hindi po yan automatic. Hindi automatic na lumalago ka. Kaya nga po, every Sunday, we go to church. At hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos ng umaga. Nagsistay po tayo all the way sa afternoon para makinig po ulit tayo. That's why in the middle, mayroon pong CYA para turuan din po sila. Because to grow as a Christian, it is not automatic. Hindi pong pag napakinggan natin ang word ngayon, automatic na po. Okay na po tayo. Sumusunod na po tayo. Tama na po lahat ng ginagawa natin. Hindi na po tayo nagkakamali. Hindi po yung ganon. Kaya po araw-araw we work. Tinatrabaho ang pagiging Kristiyano. Tinatrabaho ang pagpapalalim sa salita ng Panginoon. That when you face many trials of life, mayroon po tayong paghuhugutan. Mayroon po tayong reminder. Hindi po tayo nag-iisip na mag-quit. Hindi po tayo nagpapatalo. Sabi nga po kaninang umaga sa preaching ni Pastor Norman, hindi tayo binigyan ng fear. Hindi yan ang ibinigay na spirito sa atin ng Lord. Totoo po, hindi po yan ng Kristiyano. Dadaan tayo sa napakadaming mga pagsubok ng buhay. Pero hindi ka binigyan para matakot. Ang ibinigay sa iyo, Word of God. Ang ibinigay sa iyo, guidance po. Ang ibinigay sa iyo ay tuntungan ng pananampalataya po natin. Yan po ang ibinigay po natin. Kasi tingnan nyo po, kung Kristiyano po tayo, and we can easily let go of our Christianity. Kumusta na po yung mga pagpapagal ni Bishop? Kumusta na po yung mga pagtuturo niya? Kumusta po yung mga pag-aaral na ginagawa ng mga pastor natin? Kumusta po yun? Naiisip po ba natin na hindi yun madali? Tinuturoan tayo. That's why what we do is we cultivate, we work with our faith. Kaya po, si Paul po, nung sinulat niya to, ang sa heart niya po is a prayer. Prayer to the Colossian church na yung kanilang spirituality ay mag-mature po. That as they grow as a Christian, makita nila na, alam mo yun, sa lahat ng mga haharapin nila, mayroon silang babalikan. Dahil hindi po automatic ang pag-grow bilang Kristiyano, it requires na rooted tayo lagi sa Word of God. Rooted tayo sa right foundation. And that right foundation is the Lord Jesus Christ. That's our foundation. At kailangan po, we nurture that Christianity by studying, by listening continuously sa Word of God. And also, by being strengthened ng Holy Spirit. Yan po dapat. Para hindi po tayo mabilis na alam mo yon, na panghihinaan ng loob. Si Paul po, sumulat din siya, yung sulat po niya na ito is also an encouragement that to the Colossian church that they need to continue to grow.
ganyan po tayo bilang Kristiyano. We need to continue to grow. Hindi po pwede na hindi po tayo lumalago. Nakaupo tayo dyan, pakinig tayo ng pakinig, pero hindi po tayo natututo. Nadi-discourage ka agad-agad. Di ba? Makakita ka lang, discourage ka na agad. Hindi po yun, hindi yan yung fruit na ibinigay sa'yo. Huwag ka kasing tumingin sa tao. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Yan ang tanong para lumalim ka. Di ba po? O sige, ang tagal na natin. Ilan sa atin dito probably, Kristiyano tayo for a very long years na. Pero pag nag-a-assess po ba tayo, kapag ka sa mga quiet time natin, because ako, ang paniniwala ko lang, pag Kristiyano tayo, we also work for our faith. We work on that. We work by devotion. We study. We keep on studying. We keep on learning. Kasi madami po tayong hinaharap. Lalo na po, kami pong mga magulang, madami po kaming hinaharap. Pagkain sa table. Pambayad ng mga juice. Di ba? Yan yung mga hinaharap namin. Monthly, hindi po yan nababago. Minsan nadadagdagan pa. Di ba? Kung sa katulad ko po na nagtatrabaho lang din naman sa isang kumpanya, kung hindi naman nadadagdagan yung sweldo ko at ganun lang talaga siya, paano kung mayroon akong ibang expenses? Di ba? Hindi na-discourage na ako. Di ba? Hindi ka na nakalimutan na natin na mayroon tayong mga commitment, mayroon tayong mga gawain sa church, mayroon tayong pagpapartake for the ministry. Di ba? So, alam niyo po, pag Kristiyano ka, you work on it. So yun po, si Paul po, yung letter niya is an encouragement that Christians should continue to grow despite yung mga pressure, despite yung hinaharap nila during that time. But at the same time, si Paul po, he also thanked God for the faith of the church members. Diba? Isipin niyo po, pag tayo po mga dito na Kristiyano, we are being an encouragement to our pastor, to bishop. Kasi po, we continue to grow. Naiintindihan natin na, di ba, kailangan natin palaguin ang pananampalataya natin, na hindi lang tayo Kristiyano lang, na laging nakaupo lang dyan at nakikinig. We also take part. Nag-iisip din po tayo. Alam nyo po, ang discipleship po, hindi po yan trabaho lang ng mga youth. Hindi po yan trabaho lang ng CYA. That is a job. That is a work given to each and every Christian to disciple, to reach out. Probably sa mga trabaho or sa opisina na pinagdalhan sa atin ng Panginoon. Because as Christian, hindi po tayo nilagay lang dyan ng Lord. Diba? Nilagay tayo dyan ng Lord to reach out. Diba? Kaya po sa company po namin, mayroon po kaming Bible study. Pero mayroon po talagang group na nag-handle ng Bible study na yon. But most of the time, ako na lang po yung tinatawag nila mag-lead doon sa pagba-Bible study po. Blessing naman po talaga yon na alam mo po na sa trabaho nakakaturo po ng Word of God. Kaya po, ang pagdi-disciple, hindi yan, ang soul winning, hindi yan trabaho lang ng youth. Trabaho po nating lahat yan. Kaya pag Kristiyano ka at lagi kang nakakapakinig ng preaching, sana nag-a-assess ka din, lumalago ba ako? Iba na ba ang pagtingin ko ngayon sa pagtingin ko dati? Hindi na ba ako madaling ma-discourage? Or nakakapag-take part na ba ako? Kasi sayang. Tayo po sa sarili nating mga pamilya, mayroon po tayong trabahong kailangan gawin din. Especially the parent. Our kids looked at us. Pag tiningnan nila tayo, tinitingnan kanila at ina-assess nila, ito bang tatay ko, lumalago ba talaga ng tama ito sa pagiging Kristiyano ba niya? Kasi pag magulang ka, your ministry is your family as well. So, dyan po tayo tumatayo. Kaya po, itong passage na to, this fully remind us, ito po yung reminder sa atin,
that kailangan, pag Kristiyano ka, we live out for God's calling. Ito po yung call sa atin ng Lord. At si Paul po, nagbigay siya ng clear picture what spiritual growth would look like. So start na po tayo. So, start po, ang reminder po sa atin, sabi po dyan sa verses 9 to 10, sabi po dyan, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and do desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and the spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all, pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, growing in obedience. Grabe po yung reminder dito. Ang sabi niya, that we may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and the spiritual understanding, so that we may walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him. So, when you grow in obedience po, you grow in obedience, yung growing in obedience, you start by growing in knowing God's will in your life. Obedience begins in knowing God's will in your life. Growing spiritually requires yung knowledge and understanding. Kasi po, hindi naman tayo makaka-obey kung hindi natin naiintindihan. Di ba po? That's why we keep on studying God's Word. Kaya wag po nating pabayaan yung mga devotion natin. Alam niyo po, grabe ang naitutulong ng devotion kapag ka mag-start ka ng araw mo. Even for those that are working, even for those that are leaders of their family. Kapag ka nag-start ka by devotion, God will give you direction for that day. At guarded ka po. Next po, obedience shows in our walk. Dapat po, nakikita kung paano po tayo lumalakad. And to walk worthy means to live a life consistent with God's Word. Diba? Kailangan consistent. Consistent po tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon. And we also always have to examine ourselves. Kumusta ba? Kumusta ba ang lakad ko? Obedience is a visible fruit of knowing Christ. Kasi kapag kakilala mo si Jesus, kapag kakilala mo si Christ, visible po 'yan. Nakikita po 'yan as you walk. And obedience brings fruitfulness. Kapag nag-o-obey ka, it brings fruitfulness. A life pleasing to God naturally bears fruit in every good work. Nakikita po yan. Lumalabas po. So, to grow with our spiritual walk, we need to grow in obedience first. Mag-obey po tayo. Kasi kapag mag-obey po tayo, everything will follow. Second, we also need to grow in character. Ito po yung pangalawa po. Sabi po dyan sa verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Sa verse 11, sabi po niya, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partaker of the inheritance of the saints in life. Sabi, that we may keep growing in the knowledge of love. When we grow our character, we will keep growing in the knowledge of God, being strengthened with all power, giving thanks to the Father who hath qualified us. So dito po, if we grow in character, we strengthen by the knowledge of God. Because through character,
change flows from knowing God more deeply. The more we know Him, the more we reflect Him. So the more that we know God, the more that it reflects us. So kapag ka-Kristyano ka, you keep on knowing God. Yan po ang dahilan kung bakit every Sunday, pipiliin po natin, pribilehiyo po natin laging tinitingnan that we go to church, we listen to preaching. We listen to preaching and preaching and preaching. And that is our way to know God. So we grow our character. Second, strengthened by the power of God. When you grow in character, we are strengthened by the power of God. Character is not self-made, but it is spirit-formed. Yan po yung character. God shapes us through His strength, not our own. Ang Lord po ang nag-shape sa atin. When we keep on studying, when we keep on listening, with all humility, nagpapaturo po tayo, mag-grow niyan ang character natin. Mag-grow niyan ang pagkakakilala natin sa Panginoon na pinagsisilbihan po natin. Strengthened by living life with gratitude. Isa din po yan. We are strengthened by living life with gratitude. We grow our character by strengthening ang living life with gratitude. Gratitude po is a mark of a mature Christian. Character. Kapag alam mo, sa lahat ng pagkakataon, parang innate na po sa atin yung gratitude, yung pagpapasalamat. Understanding that everything that we have, hindi po yan sa sarili nating kakayanan. Di ba, yung gumising ka lang sa isang umaga po, pagkagising mo and you have life, pagtingin mo sa pamilya mo, they have life as well. And they have strength. Sobrang blessing na yon. It is not you. It is not us. It is God. Panginoon po yon. Kapag ka dumadaan ka sa pagsubok ng buhay, kapag ka dumadaan ka sa trials, probably, sige, kami pong kaming mga magulang na nagpapalaki ng mga anak, madami po, di ba? Madami yan. Madami mga dinadala sa amin ng mga challenging na decision-making ang aming mga anak. But when we face that and we realize na by the grace of God, nakakasustain po kami, hindi po tayo yan. Hindi po yan kami. Ibig sabihin po niyan, grasya po yan ng Panginoon. And you praise and thank God because every day, nasusustain po tayo. Alam mo, ang dami po nating hinaharap. Ang buhay, ako po, lagi kong tinitingnan ang buhay na stages po yan. Stages. Pwede ngayon, okay po, masagana, madami kang pwedeng i-enjoy, pero dadaan ka sa stage wherein, dadaan ka sa madaming mga pagsubok. Diba? Pwedeng health, pwedeng trabaho, pwedeng relationship. And that's a stage of life. Paghaharapin po natin yan, haharapin natin yan by prayer. When you know God, when you are rooted by the Word of God, alam mo kung kanino ka tatakbo, alam mo kung kanino ka lalapit. Kaya po, alam mo, sobrang blessed po ako dito sa church. Sobrang blessed po ako kasi sila PNG, ang bilis po nilang lapitan. Kapag ka po mayroon na nalagay ka sa sitwasyon na nahihirapan kang mamili o nahihirapan kang magdesisyon, pag tumawag ka sa kanila, ang bilis po nilang sumagot. How good is that? Diba? We pray, and when we pray, the Lord gives us wisdom na, tawagan mo yung pastor mo. Maybe he can share. Diba? Pwede kanyang bigyan ng guidance. Kasi bahagi yan eh. Bahagi yan. Stage yan ng buhay. Isa po sa mga turo ko po, lagi sa mga anak ko, kila CJ, ang buhay, stage din yan. Stage din, series yan, ang life. Ngayon, nung una, baby ka, pinapalaki ka ng mga magulang mo. And it doesn't stop there. Pag-aaralin ka ng mga magulang mo.
And it doesn't stop there again. Pagtatapusin ka nila. And that's a commitment. Pag magulang ka, that's a commitment. So, kapag kaanak ka, at dumating ka sa stage ng buhay mo na probably na in love ka, at hindi ka nakinig, kinukuha mo ngayon ang pagdidesisyon. And you might be deciding differently. At pag nagdesisyon ka, tinanggal mo yung stage yung flow na yon. And really, it might be wrong. And that's the reason why a lot of us now, yung mga pamilya, are into poverty. Kasi kapag tumingin ka sa labas, ang mga nabubuntis daw ngayon, mga 13 years old lang. You know what? Because they choose to decide for themselves. They don't listen. Stage yun ng buhay. Pag kinuha mo yon, ang tinuturo ng Lord, susunod ka. Pag anak ka, susunod ka. Pag anak ka, makikinig ka sa magulang mo. Because your parent has more wisdom than you. Diba? Susunod ka lang. Kasi pag kinuha mo at nagkamali ka, that will lead to poverty. At nakakaawa. Diba? Pag Kristiyano ka, nakita mo yung anak mo nahirapan, can you stand by it? Hindi, diba? Pag Kristiyano ka, na magulang, hindi mo kaya. That's why sobrang blessed ako that this church has a youth pastor, a children's pastor, mga pastor na sobrang magtrabaho. Sobrang blessed po, mga anak ko na rin naman kayo, mga youth, sobrang blessed ninyo. And then you see kung ano yung pamantayan ng dito, relationship. It is relationship guided by God. It is relationship that learns to honor a pastor. So yan lang po, si CJ po, yan ang mga pangaral ko sa kanya. Yan ang mga, so sinishare ko lang po sa inyo. Yan lang po yan. Stage ang buhay. So pag hindi ka nag-grow, you don't grow your character, you don't grow by obedience, you'll probably lead to something. At hindi nagkakamali ang Bible. Hindi nagkakamali ang Word of God. Never nagkamali po yan. Next po, at ito na po, last na po ito, maigsi lang. Growing in endurance. Sabi po sa verse 11, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering, with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered from the power of darkness, and hath translated us into kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Ang reminder po, growing in endurance, being strengthened with all power according to His glorious might, so that we may have great endurance and patience. Endurance comes through God's strength. Endurance comes through God's strength. Trials po requires patience and perseverance. God equips us with His power to keep pressing forward. Yan po ang itinuturo. Yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Endurance comes through God's strength. Lagi po yan. Kaya wag po nating ilayo ang sarili natin sa Panginoon. Never think that you quit. You may be facing a lot of trials in life. You may be facing a lot of hardship. Pwedeng hindi mo naiintindihan. Pwedeng hindi mo yan maintindihan ngayon. But keep on. Keep on. Kailangan po nating magpag-guide lagi sa Lord. Endurance is rooted in our hope of redemption. We endure because we know we've been delivered from darkness. Our hope in Christ fuels our perseverance. Yan po. Diyan po tayo. Lastly po,
endurance leads us to the inheritance of the saints. Sabi niya, we press on because of the promise of inheritance. Endurance keeps our eyes fixed on eternal reward. Yan po. So tayo po, growing in spiritual stamina is trusting God through difficulties or alam mo yon, during the time of discouragement. Alam mo yon, we keep on just trusting God. Kapag ka po, dumadaan tayo sa madaming mga trials, madaming mga pagsubok po, we keep on trusting God. Kaya po, tuloy natin. Alam mo yon, lagi nating piliin na pumunta ng church, makinig. Kahit prayer meeting po, alam mo po, kapag ka prayer meeting at nahihirapan po akong makapunta kasi alam mo naman po, pag may trabaho ka or may client, nahihirapan po ako. Pero every time na mayroon po akong chance, gusto ko mag-prayer meeting. You know what? Yung prayer meeting po, it fuels me again. For me to sustain my Thursday and Friday. Because probably Saturday, mayroon po ako uling fellowship with the brethren, mayroon po minsan choir practice. Kapag ka naandito po ako, it strengthens my heart. Knowing na pribilehiyo lagi ang makapaglingkod sa Lord. Understanding na ang Panginoon, napakabuti niya sa buhay ko. Kaya po, pag prayer meeting, puntahan po natin, daluhan po natin. When we are carrying a loads of burden na probably hindi nyo na po naiintindihan, come to the church. Pray. Share it to your brethren. We will pray for you. Malayo po ang mararating po ng pananalangin natin. So we choose to go to church. We choose to listen to the preaching. And we take part. Yan po ang pagpapalago ng atin pong Christianity. Mahirap po na sa tagal nating umuupo at nakikinig, kapag ka nag-a-assess ka, bilis ko pa rin pala ma-discourage. Diba? Magkukwit ka pa din kasi na-discourage ka. Or dahil nahirapan ka lang, ayaw mo na. Diba? Hindi po yun. Kaya po tayo naupo dyan, nakikinig po tayo dahil nagpapalago po tayo ng atin pong spirituality. Because we want to grow in Christ. Paul's prayer po for the Colossians is also God's desires for us. Ito rin po ang gusto ng Panginoon sa atin. First, for us to grow in obedience. Second, for us to grow in character. And finally po, for us to grow in endurance. Growing spiritually is not optional for Christian. Again, balikan po natin yung unang question ko. Ang baby po ba, mananatili po ba siyang baby lang? Kung wala naman pong problema dun sa baby, naturally, mag-grow po siya. And the same true in Christianity. The same true in being a Christian. Lumalago po tayo. Hindi po optional ang paglago. It is a mark of true discipleship. Pag Kristiyano ka, lalago ka. As we live in obedience, we reflect Christ-like character and endure in our faith. And then we will walk worthy of the Lord and please Him in all things. Yan po yon. So, as we end po, ano ba gagawin natin? What should we do? As Christian, una po, we commit to daily prayer. Daily po ang pananalangin. Pagka nagising ka sa umaga, simulan mo ang araw mo ng pananalangin. Diba? Sa mga nagtatrabaho, pag nagtrabaho ka, mag-pray ka uli that the Lord give you wisdom. And we commit ourselves to reading the Word of God for us to grow. And lastly, we commit ourselves to dependence in the Holy Spirit, to God. Yun lang po ang kailangan po nating gawin.
So ang question ko po, dahil tapos na rin naman ako, mag-iiwan po uli ako ng tanong. Okay lang po ba? So ang tanong po, if Paul is writing a letter about our spiritual journey, would he also thank God for our growth in faith, in character, and in endurance? Or would he pray for you to take the next step forward? And that's to grow your spirituality. Nawa po ay napagpala po tayo ng salita po ng Diyos. Tawagin ko po si Pastor Norman to lead us in prayer. Thank you po. Let's all stand. At tayo po ay patuloy na magbulay-bulay po sa mensahe po ating po napakinggan. Praise God, we have our faith. Pero let's translate it to faithfulness. At napakalaking component po in order for us to become faithful, yung spiritual growth na itinuro po sa atin ng ating pong speaker. Anong klaseng level ng paglago ka po ngayon? Pagdating sa usapan ng pagsunod, gaano mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon? Pagdating sa character, nakakakitaan po ba tayo ng maturity? O hanggang ngayon, para pa rin po tayong mga batang Kristiyano na sa kaunting problema, sa kaunting conflict, ay hindi spirito ang nakikita sa atin. Kamusta po ang ating pong endurance? Pagdating sa mga trials and temptations, sa mga lessons na ating po natutunan, na-apply po ba natin? Habang nandito pa po tayo sa lupa, we will never reach spiritual perfection. Ibig sabihin po niyan, lagit-lagi may ikalalago po tayong lahat. Kahit kami po mga pastol, meron po kaming matututunan. Meron po kaming something na dapat pa rin pong i-apply. Meron pa rin po dapat kaming ika-mature sa aming pong spiritual life. Nawa po patuloy po yung ating pong paglago. Continuous po, mga kapatid. Huwag po nating hayaang mapigilan po ang ating pong paglago. Na sa tulad po ng sinabi po ng ating pong tagapagsalita, ng ating pong preacher, sa tanong na kanyang iniwan, kung si Apostle Paul ay pagsusulat tungkol sa spiritual journey niyo po, sa spiritual journey po natin, pasasalamatan po ba niya tayo sa inspirasyon ng ating pong paglago? O ipapanalangin niya tayo sapagkat tayo ay hindi pa rin lumalago? Nawa wag ma-question ang ating pong kaligtasan. Nawa wag mabahiran ang kabanalan ng ating Diyos dahil sa ating patuloy na immaturity. Ang gusto ng banal na Espiritu ay patuloy nating gawin ang kalooban ng Diyos. Humakbang sa pagkakaisa. Matutong i-deny yung ating sarili. Hindi emosyon, hindi yung galit, hindi yung bitterness. At gawin yung mga bagay na patungkol po sa Espiritu. Diyan po dapat ang joy ng isang Kristiyano. Diyan po dapat tayo lumalago. Kamusta po tayo ngayon? Sige po, tayo po'y lumapit sa altar. Lagi po natin panalangin na Panginoon, tulungan niyo po akong lumago pa po lalo. Again, sinasabi ko po sa ating lahat, kahit sa tingin mo malago ka ng Kristiyano, may ikalalago ka pa. Lahat tayo mayroon pa rin pong immaturity na kailangan pa rin pong makonquer. Nawa sa mensahe pong ating napakinggan, tayo po'y matutong magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon at ipanalangin natin na alam mo sa sarili mo kung ano ang kailangan mo ikalago. Matutunan nating makonquer yung ating pong sarili. May we grow
in our obedience to the Lord. May we grow in our character. May we grow in how we endure trials and temptations, so that we can be found faithful in the sight of God. Para pagdating ng panahon, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Hindi mangyayari yun kung hanggang ngayon immature ka pa din. Hindi ka pa rin lumalago. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for the message. Panginoon, ang mensahe po nito, tusukin niyo po ang aming po mga puso. Break our hearts, O God. We all need this message. Hindi namin pwedeng sabing malago na kami. Kahit marami na kaming nagawa, Panginoon, sa inyong harapan, marami pa kaming lalakarin. Marami pa kaming pwedeng gawin. Marami pa kaming matututunan, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, nakakitaan, Panginoon, ng maturity, ang prayer pa rin po namin, Panginoon, ay patuloy po na paglago. Na huwag po itong tumigil, Panginoon, sapagkat sa amin pong paglago, nandun po ang pamumunga. Nawa, Panginoon, makita po sa amin ang tuloy-tuloy na paglago ng aming pong spiritualidad upang kami po, Panginoon, ay mamunga sa iyong harapan. May we continue in the vine, in the true vine, so that we can be fruitful, O God. So that we can be found faithful, O God, in your presence. Nawa, Panginoon, patuloy po kaming matutong sumunod. Kahit sa mga bagay na parang ito ang gusto namin, pero Panginoon, alam po namin na hindi po yun ang gusto niyo po para sa amin. Huwag po ang amin pong kalooban ang masunod, kundi kalooban niyo, Panginoon. May we have that maturity, Lord, to always follow your will, to just follow. Panginoon, sa amin pong character, ng mga Panginoon, tulungan niyo pong makita po ang pagiging Kristiyano po namin sa amin pong emosyon, sa amin pong temper. Kung meron man sa amin, Panginoon, sa puso po namin, meron kaming kinaiinisan, kinagagalitan, Panginoon, matuto po kayo magpatawad. Kung meron man kayo, Panginoon, na patuloy po nakikita sa aming pong buhay, either persecution lang, Panginoon, nawa, Panginoon, pumunta po kami sa isang character na magiging proud ka po sa amin, Panginoon. Kung ano po ang nililid sa amin ng banal na Espiritu. Kung ano po ang tinuturo po sa amin ng banal na Espiritu. Kung magagalit man kami, Panginoon, magalit kami nang hindi nagkakasala. Kung mamoblema man kami, Panginoon, mamoblema kami nang meron pa rin kasiyahan, kaligayahan at kapayapaan sa inyo, Panginoon. Kung malulungkot man kayo, Panginoon, huwag kayong malungkot katulad po ng mga wala kay Kristo. Sa whatever, Panginoon, na sitwasyon, nawa makita po sa amin ang maturity po in character. May we handle ourselves very well, O God. In our words, in our will, in our ways, O God. Ganon din, Panginoon, in how we endure things. We know that this life is full of trials. We have an enemy who will tempt us, O God. Pero Panginoon, nawa po magkaroon kami ng maturity na amin pong malagpasan ang lahat ng pagsubok na may katatagan, Panginoon. Na wag nawa tuwing magkakaroon ng problema, ang una namin iisipin ay umalis ng church o wag mag-ministry. Nawa, Panginoon, ang una namin maisip kapag kami nasa problema o pagsubok o tukso, ang una naming maisip, Panginoon, ay patuloy pong paglilingkod. Mas paigtingin ang aming pong paglilingkod. Dahil alam po namin, Panginoon, na idinadaan niyo po kami sa ganitong mga bagay upang lalo po kami maging lantay na ginto. Tulungan niyo po kami, Panginoon, so that someday,
we will be found faithful in your presence. Lord, we humble ourselves. Thank you for this message. Thank you for this rebuke. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. And amen po. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyong pangupuan. Na-bless po ba tayo? Amen. At mamaya po, kamayan po natin si Preacher Roy sa ibilang pa sa salamat po sa mensahe pong kanya pong i-deliver. At ilang pong mga announcements po. Okay, announcement po, meron po tayong choir practice. Tama po ba? Sanctuary Choir. Okay, Sanctuary Choir, please stay. Meron po kayong practice after service. And then po, let's start praying na po, ang ating pong anniversary this coming December. Our 31st anniversary, mag-start na po tayo mag-pray para po dito. Let's pray, let's plan, let's prepare. Yung ilang po mga announcement patungkol po sa ating pong 31st anniversary ay ating pong sasabihin sa mga susunod po na mga Sundays. So again, mag-start na po tayo mag-pray po sa ating pong mga pasunod na mga activities. I think this coming October of course, ating pong Pastor's Appreciation Month. Yung ating pong November, meron tayong children musical, tama po ba? November. Ipag-pray na po natin lahat po yan, maging excited po tayo. Ang ating pong church, hindi po titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo titigil upang tayo po ay makapag-share ng gospel sa mga nangangailangang kaluluwa. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya sana po mga members, lahat po tayo, di ba? Tuloy-tuloy din po sa ating pong paglakad. Tuloy-tuloy din po tayo sa ating pong pagbibigay. Tuloy-tuloy din po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Yan po. So i-apply natin yung mensahe, mag-mature po tayo mga kapatid, para po talagang makasama po tayo sa biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon, kasama po ang Living Water Baptist Church. Okay po, so patuloy pa ipag-pray ating pong mahal na Bishop. Alam po natin na matindi rin po ang laban po nila doon. Ministeryo pa rin po yun. Hindi po leisure po ang kanila pong pinunta po doon, kundi ministeryo. So patuloy po natin ipag-pray si Bishop, si Sister Sofia, si Ma'am Riza, si Pastor Neil, si Ma'am Jack, si Dean Laus. Pag-pray po natin sila. And pag-pray din po natin of course si Ma'am Marisa, kasi syempre alam natin mamimiss na talaga si Bishop tsaka si Sister Sofia. So, ipag-pray din natin palagi ang ating pong Ma'am Maris. Okay, so may iba pa po ba tayong mga announcement? I think po mamaya po, tama po ba? Opo, meron tayong konting blessing po dyan. So, stay na lang po kayo. Opo, may konting blessing po tayo dyan, confirm po. Tayo na po tayo lahat. Let's all stand. Okay po, tayo po mag-pray. Pikit po tayo, yuko po tayo. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for the blessing of the messages that we've heard today. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit niyo pong tao, Panginoon, upang kayo mapakain po spiritually. Nawa, Panginoon, huwag po itong matapon sa aming pong mga buhay. Bagkus, Panginoon, ay amin pong i-apply sa aming pong paglakad, Panginoon, bilang mga Kristiyano. Alam po namin, Panginoon, kaya po ganito po ang mga napapakinggan namin sapagkat ito po ang inyong iniadya, Panginoon, na mensahe po para po sa amin, na kailangan po namin ma-meditate, Panginoon, kailangan namin maintindihan upang kami po ay magtagumpay sa buhay po na ito. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na makauwi din po ng maayos, kahit po masama po ang panahon, Panginoon, nawa po ay makauwi pa rin po ang bawat isa po ng may kaayusan. Patuloy po ingatan ang pong mahal na Bishop, Panginoon, at ingatan niyo po ang kanila pong delegation, Panginoon, sa pagmiminister po nila sa gawing Amerika. Ganun, Panginoon, ayon pong pagsasalusaluhan, ngayon pong hapon po ito, ay maging kalakasan po ang aming pong katawan. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. God bless also the choir practice, oh God, even the disciples meeting later. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Gabayan po tayo ng Panginoon. God bless us all.